May hindi kapani-paniwalang nangyayari sa himpapawid ng Israel. Sa gitna ng dilim, kumikislap ang infrared monitor. Isang maliit na crosshair ang tahimik na sumusunod sa anino ng isang kalabang drone na lumilipad sa gabi. Walang itong tunog, wala itong babala at tanging ang mahinang ugong ng cooling system lamang at ang bahagyang pag-ikot ng mga servo habang inaayos ang target. Pero walang makikitang lumilipad na missile. Walang kislap ng baril. Tanging isang nakakasilaw na puting liwanag lamang ang biglang lumitaw sa mismong pakpak ng drone na eksaktong tumama at makikita mo na lang na nanginig na ang drone at bigla na itong bumagsak. Habang mabilis itong bumabagsak, lumipat ang target sa katawan ng drone doon sa kinalalagyan ng warhead. Muling lumitaw ang isang nakakasilaw na puting liwanag. Napuno ang screen ng usok at nagkapira-piraso ang debris. Ang teknolohiya sa ngayon ay umabot na sa antas ng science fiction. Winasiwas ng Israel ang isang drone gamit lamang ang enerhiya, isang liwanag na gumagalaw sa speed of light. Ang teknolohiyang ito ay tinatawag na Iron Beam, isang makabagong sandata na isinilang mula sa matagal ng suliranin ng asymmetric warfare na kinakaharap ng Israel sa loob ng maraming dekada. Ang problema ay ang gastos. Ang mga kalaban ay kayang magpalipad ng mga paurong na rocket na nagkakahalaga lamang ng ilang daang dolyar. Samantalang ang tugon ng Israel ay mga interceptor missile na umaabot ng thousands of dollars kada isa. Isang sitwasyong hindi kayang panatilihin sa pangmatagalan, isang labanang ginagamitan ng gastos upang pasukuin ang depensa. Lalong luminaw ang problema noong unang bahagi ng 2000. Sa tuwing gumagamit ng Iron Dome ang Israel para mapabagsak ang mga rocket ng Hamas na nagkakahalaga lang ng $800, kailangan gumastos ng $40,000 hanggang $100,000 bawat interceptor missile. Ang simpleng armas kapag sunod-sunod ay kayang mapuno o matalo ang kahit gaano pa kahusay na missile defense system. Hindi dahil sa teknolohiya, kundi dahil sa gastos. Simula pa noong 1990s, palihim ng pinag-aaralan ng Rafael Advanced Defense Systems, ang nangungunang defense contractor ng Israel, ang posibilidad ng directed energy weapons. Napagtanto ng kanilang mga siyentipiko na ang tanging paraan para makawala sa bitag ng gastos ay ang alisin na mismo ang gastos sa ammunisyon. Ang pangalan na Iron Beam ay parang pagpapatuloy ng Iron Dome, isang pagpupugay sa nakaraan at panibagong hakbang tungo sa hinaharap. Kung ang Iron Dome ay gumamit ng kinetic interceptors para gumawa ng invisible shield sa mga lungsod ng Israel, ang Iron Beam naman ay gagamit ng purong enerhiya upang palawakin pa ang proteksyong iyon. Hindi tulad ng Iron Dome na nangangailangan ng kalkulasyon para sa parabolic at pagsabog ng warhead, ibang-iba ang prinsipyo ng Iron Beam. Sa halip na pabilisang bumangga sa target, ang laser weapon ay naglalabas ng nakamamatay na enerhiya agad-agad kahit anong distansya basta't pasok sa range nito. Isa ito sa pinakamalaking hakbang sa larangan ng depensang militar mula noong maimbento ang radar. Sa bilis ng pag-unlad ng drone technology, mas mura, mas mabilis, mas matalino, at mas mapanganib na ngayon ang mga armas ng mga kaaway ng Israel. Kahit ang simpleng commercial drone na mabibili sa ilang daang dolyar ay kayang armasan at gamitin sa swarm attacks, isang taktika na hindi kayang ma-handle ng tradisyonal na missile defenses nang hindi nauubos ang pondo. Hindi ang paggawa ng malakas na laser light ang tunay na hamon. Matagal nang ginagamit ito sa mga industrial na gamit. Ang tunay na problema ay kung paano mapanatili ang coherence at lakas ng laser beam habang tumatagos ito sa pabago-bagong kondisyon ng atmosfera sa loob ng ilang kilometro. Noong una, sinubukan ng mga siyentipiko na labanan ito gamit ang brute force. Pinalakas ang laser para pilitin itong tumagos. Pero ang mga Israeli scientist bumaligtad sa tradisyonal na solusyon. Hindi nila lalabanan ang atmosfera at gagamitin nila ito bilang gabay. Ang naging resulta ay ang tinatawag na inverse adaptive optics. Imbes na isang buong laser beam lang ang pinapaputok, nahahati ito sa daan-daang probe beams. Ang bawat isa may kakaibang frequency, phase, at polarization. Habang lumilipad ang mga beams, iba-iba ang epekto ng atmosfera sa kanila. May ilang beam na matagumpay na nakakalusot at bumabalik sa pinagmulan, dala ang impormasyon kung alin sa mga parameter ang epektibo. Gamit ang datos na ito, nagre-recalibrate agad ang system, nagpapadala ito ng susunod na laser beam na sinusundan ng path of least resistance. Nangyayari ang prosesong ito sa loob lamang ng microseconds, paulit-ulit habang nagbabago ang kondisyon ng hangin. Sa ganitong paraan, napapanatili ang full power ng laser hanggang sa tamaan ang target, kahit papabago-bago ang atmosfera. Dahil dito, nabuo ang Rafael ng isang buong pamilya ng energy weapons. Isa na dito ang light beam na may 10 kilowatt output, dinisenyo para sa mga sasakyang militar, ginagamit para sa malapitang depensa laban sa mga drone at iba pang maliliit na banta sa labanan. Sa pinakahuling labanan, ang prototype nito ay epektibong nakapagbaba ng 35 drones ng Hezbollah, patunay ng bisa nito sa totoong bakbakan.
Ang Mobile Iron Beam M naman ay isang bersyon na may 50 kilowatts na lakas gamit ang 250mm beam aperture. Pangproteksyon ito sa mga tropa habang gumagalaw sa battlefield. Ang Iron Beam naman ay ang pinakamataas na antas sa ngayon. May lakas na 100 kilowatts at 450mm beam director na kayang tamaan ang mga target ng hanggang 10 kilometro ang layo. Ang tunay na revolusyon sa mga sistemang ito ay hindi lang ang lakas ng laser, kundi ang kanilang kakayahang mag-integrate sa smart targeting at AI. Gamit ang advanced detection systems, may kakayahan itong gumamit ng visual analysis para sa target confirmation, bawasan ang panganib ng friendly fire dahil hindi lang radar signature ang batayan. Kaya din nitong mag-detect at mag-target ng mga banta sa loob ng ilang segundo na mas mabilis pa sa reaksyon ng tao. Bukod pa rito, may kakayahan itong mag-target ng maraming kaaway ng sabay-sabay, isang bagay na hindi kayang gawin ng missile-based defenses na kadalasang nangangailangan ng tig-isang interceptor kada target. Ang coherent beam combining ng Rafael ay isang teknolohiyang nagsasanib ng maraming laser modules upang gumana bilang iisang high-power system. Ang kagandahan nito, kahit may isang laser module na pumalya, tuloy pa rin ang operasyon. Pwede ring dagdagan ng modules upang i-scale up ang total output power. Gumagana ang buong engagement system na ito sa bilis na lampas sa kakayahan ng tao. Ang radar ang unang tumutukoy sa posibleng banta. Ang electro-optical sensors naman ang nagbibigay ng visual confirmation at precise tracking, at kapag nakumpirma, agad kumikilos ang laser gamit ang atmospheric probing. Karaniwan, wasak na ang target ilang segundo lang pagkatapos ma-detect, at ang resulta ay isang mura, mabilis, at scalable na solusyon para sa mga banta gaya ng drone swarms at coordinated attacks na dating kay hirap at kay mahal pigilan. Ang paglipat ng Iron Beam mula prototype sa laboratorio patungo sa aktwal na gamit sa digmaan ay nangyari ng mas mabilis kaysa sa karaniwan, isang bagay na bihirang-bihira sa military technology. Sa halip na ilang dekada ng testing at refinement, gaya ng ibang sandata, ang Iron Beam ay mula sa mga matagumpay na demonstrasyon noong 2022 at naipadala na agad sa totoong battlefield sa loob lamang ng 3 taon. Ang kauna-unahang aktwal na deployment ay naganap noong digmaang tinawag na Swords of Iron na nagsimula sa huling bahagi ng 2024. Sa panahong iyon, gumamit ang Israeli Air Force ng ilang prototype ng high-energy laser weapon systems. Ayon kay Brigadier General Daniel Gold, nakamit nila ang malawakang operational laser interception capability at ito ang kauna-unahang tagumpay sa buong kasaysayan ng digmaang militar. At higit pa sa inaasahan ang naging resulta, ang light beam system ay nagtala ng napakataas na interception rate laban sa mga loitering munitions ng Hezbollah. Mga drone na sadyang ginawa para makaiwas sa mga radar at guluhin ang tradisyonal na air defense systems. Sa tagumpay na ito, napatunayan na kayang gumana ang laser weapons sa totoong labanan, hindi lang sa theory o simulation. Ang mga traditional na Iron Dome batteries ay maaaring ma-overwhelm sa patuloy na atake. Kapag naubos ang missiles, kailangan ng mabilis pero mapanganib na resupply o kaya ay tatanggapin ang mas manipis na depensa habang ubos ang bala. Pero ibang-iba ang laser dahil wala itong bala o missile. Ang kailangan lang ay kuryente at cooling system. Hanggat may power, tuloy ang depensa. Walang limitasyon sa dami ng atake. At ang pinaka-nakagugulat pa ay ang gastos. Habang ang bawat interceptor missile ng Iron Dome ay nagkakahalaga ng $50,000 hanggang $100,000, ang bawat laser shot ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang $3. Ibig sabihin, tuluyan nang nawawala ang kalamangan ng mga kalaban sa paggamit ng murang sandata para ubusin ang mamahaling depensa ng isang bansa. Ang mga datos mula sa unang aktwal na paggamit sa laban ay gagamitin upang mas lalo pang paghusayin ang teknolohiya. At hindi lang Israel ang nakatingin dito. Pumasok na rin sa eksena ang Lockheed Martin, isa sa pinakamalalaking defense contractor ng Amerika. Ang partnership nila sa Rafael ay hudyat na ang laser weapon technology ay hindi na lang panig ng science fiction. Ito na ang magiging bagong normal sa digmaan at hindi ito limitado sa air defense. Ayon sa mga insider sa Rafael, ito ay isang malaking scientific leap. Pinagsama-sama ang lahat sa iba't ibang fields. Matagal nang ginagamit ang lasers sa malapitang gamit gaya ng precision surgery, pero ang pagpapagana nito sa loob ng ilang kilometro ay isang game changer. Ang isa pa sa mga hamon ay ang paglalagay ng laser weapon sa mga eroplanong lumilipad, kung saan parehong gumagalaw ang armas at ang target. Dahil sa turbulence, usok at alikabok sa ere, maaaring matamaan ng distortion ang laser beam. Pero naniniwala ang Rafael na kung kaya ito sa lupa, hindi malabong kayanin din ito sa himpapawid sa susunod na henerasyon ng teknolohiya. At kung mangyari ito, magbabago ng tuluyan ang anyo ng air combat. Maging air-to-air man o air-to-ground, syempre, bawat bagong teknolohiya ay may kaakibat na bagong countermeasures.
Pero ang pinakamatinding pagbabago ay hindi lang sa taktika, kundi sa ekonomiya. Kung ang laser defense ay mas mura at mas abot kaya, maaaring gumamit na rin ng ganitong depensa ang mga bansang na dati ay walang kakayahang bumili ng missile interceptors. Ibig sabihin, posibleng magbago ang balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. At habang naghahanda na ang Rafael sa unang mass production ng Iron Beam ngayong taon, ang mga military planner sa iba't ibang panig ng mundo ay muling sinusuri ang mga paniniwalang sandigan sa taktika at depensa sa loob ng maraming dekada.